Sa umaga po ito ay patuloy po nating pinag-aaralan ang Heidelberg Catechism sapagkat simula sa Reformation noong 1600 ay patuloy na tayo'y pinagpapala at nakabot sa ating kapanahunan. At dito ay tinutukoy ang mga pagtuturo na kailangan ng bawat mananampalataya upang maging matibay, matatag, at maipamuhay araw-araw dahilan sa Panginoong Jesucristo. At sa umaga pong ito ay buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 1, at nais ko pong basahin hanggang talatang 18. Hebreo Kapitulo 10. Ganito po ang siyang isinasaad, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisipagsamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga haing noon, ginagawa ang pag-aala-ala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo sa mga handog na susunugin at mga hain. Patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagay sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo, at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin pinalulugdan ang mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang ayon, tayo'y pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Katotohanan, ang bawat saserdote sa araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon din mga hain na hindi makakalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit ito pong siya ay tumutukol sa ating Panginoong Jesucristo, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, ay magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa, sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na
Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalahanin pa. At kung saan may kapatawaran na mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day 6. At sa Lord's Day 6 ng Heidelberg Catechism ay meron po mga ilang tanong at sagot. Tulad ng tanong bilang 16, ang sabi dito, bakit kailangang siya? Yung magiging tagapamagitan at tagapagligtas, yan ang tumutukoy na siya ay tunay na tao at sakdal na matuwid. So ang sagot dito ay hinihingi ng katarungan ng Diyos na pagbayaran ng tao ang kanyang pagkakasala, ngunit ang makasalanang tao ay hindi rin maaaring bayaran ang kasalanan ng iba. Sa tanong bilang 17, bakit kailangan siya? Yung tumutukoy dito ay yung mamamagitan at tagapagligtas ay tunay na Diyos. Ang sagot dito upang sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos ay makaya niyang pasanin ang bigat ng puot ng Diyos na kanyang pagkatao at makamit para sa atin at ibalik tayo sa kanyang katwiran at buhay. So tanong bilang 18, at sino ang tagapagligtas na tunay na Diyos at tunay din tao at tunay na matuwid? Ang sagot dito, ang ating Panginoong Jesucristo na ibinigay sa atin para lubos na kalayaan at maging matuwid sa Diyos. Sa tanong bilang 15, paano natin malalaman ang mga bagay na ito? Ang sagot, sa sinasabi sa atin ng banal na Ebanghelyo. Ipinahayag ng Diyos ang Ebanghelyo noong paman sa paraiso. Sa kinalaunan ay sa pamagitan ng mga patriaka at mga propeta at pagsasagawa ng mga handog at iba pang mga seremonya ng kautusan. Sa huli ay tinupad sa pamagitan ng kanyang buktong na anak. So ito po ang mga tanong at mga sagot tungkol sa Heidelberg Catechism sa Lord's Day 6. At ang ating magiging paksa ngayong umaga ay ang Panginoong Jesucristo. The Son, His name is Jesus. At tatlong bagay ang ating pong isasaalang-alang ngayon ay yung kahilingan, the demand, yung kalikasan, the nature, at ang pangatlo ay the begotten Son. Sa mga nakaraang Heidelberg Catechism ay natalakay natin ang dalawang katanungan tungkol sa tanong bilang 14 na ang tanong dito ay maaari bang ibang nilalang ang magbayad na sa ating pagkakautang? Ang sagot dito ay hindi. Sa pasimula ay hindi maaari parusahan ng Diyos ang ibang nilalang sa kasalanan ginawa ng isang tao. Walang nilalang nakakayahin ang bigat ng puot ng Diyos laban sa kasalanan at mapalaya ito. So napag-aralan po natin noon na ang tao ay hindi maaaring mamagitan sapagkat hindi niya kaya na sagutin o pagbayaran
ang kasalanan sapagkat napakabigat ng kaparusahan na ginawa ng tao sapagkat ang kaparusahan ay kamatayan. At sa tanong bilang 15, anong uri ng tagapamagitan at tagapagligtas ang kailangan natin? So ang sagot dito noon, nakaraang linggo, ay kinakailangan na tanging siya. So ang tao yun ay tunay na tao. Pag sinabing tunay na tao, kinakailangan ay ganap na matuwid. Hindi siya makasalanan. Hindi siya kailangan katulad natin na makasalanan. Kinakailangan siya ay matuwid at makapangyarihan sa lahat ng nilalang. So kung titingnan natin sa lahat ng nilalang, sa salin lahi, walang makapangyarihan. Kundi ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo lamang na siya ay tunay na Diyos. So unang-una, ano ang kahilingan ng Diyos? What is the demand of God? Sa bigat ng kaparusahan, walang makakataanan at walang sino man na maaaring magbayad sa bigat ng kaparusahan. Alam natin na ang kasalanan ni Adan ang minana natin. Kaya yung pagmana natin ay nahayag sa ating buhay sapagkat napakabigat. Ano ang kabayaran ng kasalanan ni Adan? Ang sabi dito ay kamatayan. So yung kamatayan yun na sinasabi meron tinatawag na pansamantala, yun ay katawan, kabayaran ng kasalanan sa katawan. So ano yun? Kamatayan. So lahat ng nilalang mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan ay kamatayan at maging sa mga susunod na mga henerasyon, kamatayan. Pag kayo ay napupunta sa iba't ibang lugar, halimbawa, katulad ko, ako ay gala. Nadala ko na halos ang buong Pilipinas. Dahil sa mula rito hanggang doon sa Cagayan, ay nakita ko ang lugar na yun. Ang hindi ko lang napapasyalan ay Nueva Vizcaya at saka Isabela. Yan lang. Pero yung sa mga southern part, napasyalan ko na halos hanggang Lucena, Quezon, at kahit na dito sa Aurora. So yun lang dalawang yun ang hindi ko na napasyalan. At maging sa Bisaya ay napasyalan ko, katulad ng Mindoro. Hindi ko lang napapasyalan ay Masbate. Halos napasyalan ko maliban sa Antique, nakapasyal na rin ako. At ang Palawan, hindi ko pa napapasyalan. Sa Mindanao ay sa Zamboanga, hindi ko nakita. Tawi-Tawi, Davao City, nakita ko na. South Cotabato. So, Ilagan, Ligan na hindi ko napuntahan. Bukidnon at saka Surigao. Yun lang mga bagay na hindi ko nakita. Hindi ko nakita ko na. Ang isang napapansin ko, mga minamahal, kung bakit ko ito nasabi, ay sapagkat sa aking pagpunta, hindi ako natutulog pag ako'y namamasyal. Tinitingnan ko. Lagi kong nakikita ang mga libingan. Kapahayagan ng kaparusahan ng Diyos sa tao. Na sinabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. At ang libingan, kahit nga nung ako'y napunta sa Thailand, sa Singapore, at 2 beses sa Amerika, nakita ko ang libingan. Libingan na nagpapagunita at nagpapaalala sa akin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Ito ang malubha na nadadama. At kabilang sa pisikal na kamatayan ay walang hanggang kamatayan. At ito ay nililinaw ng banal na kasulatan. Yung walang hanggang kamatayan. Ibig sabihin, pag ang tao ay namatay, siya ay mahiwalay sa Diyos. Sa ngayon, kapanahunan, nabubuhay ang lahat ng tao. Kay makasalanan ka at hindi, nakakakain ka. Nakikita natin ang mga libelo ng mga tao, merong talagang abang-aba, mahirap, bunga yun ang kasalanan. At merong dahok sa buhay, yon ay bunga ng kasalanan. At merong mga mayayaman, merong mga middle class na klase ng tao. At pero yung mahiwalay sa Diyos ng habang panahon, hindi siya makakatikim ng kaginhawahan. Walang pagkain sa impyerno, walang tubig sa impyerno, walang tahanan sa impyerno, walang kaginawa sa impyerno. Ano ang nasa impyerno? Pagdurusa, yung inaapuyan ang iyong katawan, inuuod ang iyong katawan, yung lahat ng kahirapan, walang madadama. At yun ang siyang tinutukoy na kamatayan sa banal na kasulatan. At maging sa ating nararanasan at makikita. Kasi yung sa buhay ng isang mananampalataya ay merong katangian. Pag ang isang mananampalataya ay namatay, meron tayong tinatawag na pansamantalang kamatayan. Iyon ang tinutukoy ng Panginoon. Kaya pansamantala ay sapagkat hindi inuuri at tinuturing na kamatayan ng Panginoon ang kamatayan ng isang mananampalataya. Kundi sila'y natutulog, nagigisingin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga, yun ang tinatawag na pansamantala. Bakit? Gigisingin sila. Bubuhayin. At yung kanilang kaluluwa na nasa langit ay sasalin sa kanyang katawan. O kaya nga, sila ay lubusang pinagpapala ng Panginoon. At hindi lamang yun, yung mga pansamantalang pamumuhay na mahirap, miserable, na siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Yung kahirapan, nararanasan ito sa kapanahunan ito at sa mga kapanahunang nakalipas at sa kapanahunan darating habang hindi pa dumarating ang Panginoon. So merong miserableng buhay, kahirapan, kapaguran, karamdaman, kasalatan, kalungkutan, kabiguan, kawalan, mga suliranin na dumadating. Ito ang naging bunga ng pagkakasala ni Adan na minana natin lahat sa ilalim ng kahatulan ng Panginoon. So, ang lahat ng ito ay tunay na sukdulang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga yung Roma, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 18, ay sinasabi dito ng banal na kasulatan na sa isang tao ay walang matwid sa kanya. Patunayan ay dito sa Kapitulo 3 ng Roma, talatang 10, ay nagsasaad na gaya ng nasusulat, walang matwid. Simula ng kay Adan hanggang sa kasalukuyang kapanahunan at sa susunod na kapanahunan, walang matwid. Wala. Wala kahit isa.
walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Sila lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubugo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila kilala. At sa talatang 18, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. So yan ang kalagayan ng isang taong makasalanan. Talagang sukdulan, nadaya ang kanilang mga puso. Tulad na sinasabi sa Isaiah, Kapitulo 44, talatang 18 at 19, na sinasabi dito, hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitaman, sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag makakita, at ang kanilang puso upang huwag silang makaunawa. At sa talata 19, at walang nagpapaalala o meron mang kaalaman o unawa upang masabi, aking iginatong ang bahaging iyon sa apoy. Oo, ako man ay nagluto ng tinapay sa mga bagang iyon. Ako'y nag-ihaw ng karne at kinain ko. At gagawin ko baga ang nalabing iyon na kasusuklам-suklam. Magpatira ba baga ako sa puno ng isang punong kahoy? At sa talatang 20 ay sinasabi, siya'y kumain ng abo. Iniligaw siya ng madayang puso at hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa at makapagsabi, wala bagang kabuluhan sa aking kanang kamay. So ito ang kalagayan ng tao na dahilan sa kasalanan ay hindi niya makita ang liwanag, ang katwiran. Hindi niya madinig ang mga salita ng Panginoon. At hindi siya makalakad ng tuwid sa harapan ng Panginoon dahilan sa kasalanan. Ngunit ang Diyos sa kanyang kahabagan at pag-ibig ay naglaan ng tipan ng biyaya. At ang biyayang ito ay ang Panginoong Hesukristo, na taglay ang kaluwalhatian, karangalan ng kanyang pangalan at kapangyarihan at yung kanyang kagustuhan. Kaya sa pamagitan ng tagapagligtas ay kailangang taong ganap na matuwid, walang kasalanan, banal, walang kapintasan, walang kasamaan o kalikuan man. At ang kailangan ay siya'y tunay na Diyos. O kaya nga't ang Panginoon Diyos ay nagsugo ng kanyang buktong na anak sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na ipanganak na matuwid na tao, tunay na tao, at tunay na Diyos. Na siya lamang ang maaring magdala ng ating kaligtasan. Siya ay karapat-dapat na pumasan ng ating mga kasalanan. Biro mo yung lahat ng kasalanan ng mga umiibig sa Diyos, mga hinirang, ay kanyang dinala. Sabi nga sa Revelation ay 144,000
Hindi ibig sabihin literal na 144 yun, 1,000. Kundi yun ay symbolic ng mga mananampalataya na nakatikim, nakaranas ng buhay na walang hanggan, nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng kanilang mga kasalanan ay tinatawad ng Diyos. Nakaranas sila. Kaya nga, sa kahabagan ng Diyos, kasi ang Diyos ay mayaman. Pag sinabi nating mayaman, ibig sabihin ay ito'y hindi nauupo lamang para sa kanila, kundi para din sa atin, sa kayamanan ng habag ng Diyos. Ay pinagkaloob niya, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sa banal na kasulatan ay nagkatawan tao ang Panginoong Jesucristo at yun ang ating laging ipinapahayag na ibinigay sa atin ang Panginoong Jesucristo at pinanganak siya ni Birhen Maria. Isang birhen. Ibig sabihin ng birhen ay hindi pa nakakakilala ng lalaki, hindi pa nakakasalimuhan ng lalaki. Wala, it's a virgin. At tinanganak siya. At yun ang inayos ng Panginoon. Sa Colosas, tinutukoy dito ng Panginoong Jesucristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Sapagkat sabi sa Colosas Kapitulo 1, talatang 15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Pag sinabing panganay, siya ang firstborn na tinutukoy at mga anak ay yung anak ng Diyos na ipinagkaloob sa Kanya upang tubusin. At sa talatang 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita at mga bagay na di nakikita maging mga luklukan o mga pagsapong o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Yan ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay gumawa. At sa talatang 17, siya ay una sa lahat ng mga bagay. Wala pa ang langit, wala pa ang lupa, siya ay una na sa lahat ng mga bagay. At lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya, sapagkat sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 3, ay sa Kanya ay nilalang ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay Kanyang inaalalayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Itong buwan na ito, sabi ng mga nakakaalam, 4 na planeta ang siyang mag-a-align sa isa't isa. At yun ay makikita sa buwan ng Enero. Como medyo maraming alapaap, hindi natin makita. Maliban lang kung siguro tayo ay nasa tuktok ng bundok, makikita o meron tayong nagabista, nakikita natin, naka-align. So, ang mga bagay na yun ay kapangyarihan ng Diyos. At ito ang kanyang sinasabi na ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Siya ang sinag ng kaluwalhatian. Ito ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Hindi lamang siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, kundi siya rin
ang sinag ng kalwalatian. Sabi sa Hebreo Kapitulo 1, talata 3, palibhasay, siya ang sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadyos ay umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. At sabi sa talatang 8 ng Hebreo Kapitulo 1, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran, ang siyang setro ng iyong kaharian. Kaya't malinaw yun. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo ay tunay na Diyos. Na di nakikita ang kanyang, ibig sabihin siya ang larawan na di nakikitang Diyos at siya ang sinag ng kanyang katwiran o ng kanyang kalwalatian. Ikalawa na ating masusumpungan ay siya ay tunay na Diyos. Yung ibinigay ng Diyos sa atin na tagapagligtas ay tunay na tao. Sabi sa Mateo Kapitulo 1, talatang 21, at siya ay manganganak. Ito'y sinasabi ng anghel ng Panginoon kay Jose. Kasi sa panahon yun ay nabatid ni Jose na nanganganay o nagdadalang tao si Maria. Ibig sabihin, gusto niyang hiwalayan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag, sapagkat siya ay manganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So maliwanag na tinutukoy ng Banal na Kasulatan, siya ang tagapagligtas at ang pangalan niya ay Jesus. Siya ang anak ng tao na ipinaglihi ng isang birheng babae. Ipinanganak siya na walang ama, taong ama. Hindi niya ama si Jose. Wala. Kundi pinanganak siya ng ama ay ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang naglaan ng kanyang katawan at ipinanganak sa mahirap na kalagayan sapagkat sa isang sabsaban siya ay ipinanganak. Hindi sa isang maraming tahanan o hindi sa palasyo. Kundi doon sa isang sabsaban, pinanganak siya. At nang siya ipinanganak, ang sabi sa Isaiah Kapitulo 61, talatang 1. Isaiah chapter 61, verse 1 hanggang 3. Ang sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng mga bilangguan sa mga nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon sa Panginoon, ng Panginoon, at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin yung mga nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Siyon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis, ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit na kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran, na pananim ng Panginoon upang sila'y luwalhatiin. Napakaganda ng gawain ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat
Kung ang mga mananampalataya ay nagsisitangis, ang sabi dito, sila na nagsisitangis sa Siyon, bigyan ng putong ng bulaklak, nakalili ng abo. Langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis. Kuminsan tayo tumatangis sa hirap. Minsan nararanasan natin wala tayong sasain. Minsan nararanasan natin wala tayong ulam. O minsan dilis ang ating ulam. Maraming mga bagay na pagtangis. Kaya kung minsan, yung nararamdaman kong sakit sa aking paa, nangangalamnam. Talagang mahapdi. Nanginginig yung buong katawan. At kumisan maiyak-iyak ako. Pero, yung pangako ng Panginoon ang siyang nagsisilbing kagalakan natin. Ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya nga, sabi dito, ay kapurihan ang kahalili sa kabigatan ng loob upang silang mga nagsisitawag ay pagpapalain ng Panginoon at sila'y luluwalhati. Kaya sa tanong bilang 18 ay sino ang tagapagligtas na tunay na Diyos at tunay din tao at tunay na matuwid? Ang sagot dyan ang ating Panginoong sa Kristo na ibinigay para sa atin na lubos na kalayaan at maging matuwid sa Diyos. Ginawa ng Panginoon na tayo ay palayain mula sa tali at tibo ng kasalanan. Kaya ang mga mananampalataya ay masaya. Kahit na mahirap ang pamumuhay, masaya. May kagalakan. Ewan ko kung naramdaman niyo na kung walang pagkain, masaya kayo. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kung wala kayo, ibig sabihin hindi kayo nananalangin. Manalangin kayo para magkaroon. At kung kayo mananalangin sa Ama na nasa langit. Yun ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Manalangin. At ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Tumatanggap tayo ng kalakasan, kalusugan, upang gampanan natin ang mga bagay na kailangan. Kaya, ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, yung tanong bilang 11 sa Heidelberg Catechism, paano natin nalalaman ang mga bagay na ito? Ang sagot dito ay sa sinasabi sa atin ng banal na ebanghelyo. Yung salitang ebanghelyo, ibig sabihin ay mabuting balita. Ano ang napapaloob sa mabuting balita? Ang napapaloob doon ay tungkol sa Panginoong Kristo na siya ang tagapamagitan natin sa Diyos. Kaya na maging hanggang ngayon ay ang Panginoon ay namamagitan sa atin. Kahit na siya ay nag-ahari doon sa langit, namamagitan siya sa atin. Idinadalangin niya tayo upang mapagtagumpayan natin ang hirap dito sa ibabaw ng sanlibutan. Idinadalangin niya tayo, namamagitan tayo sa atin. Kung meron tayong bagbag na puso, meron tayong kabiguan, ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ay namamagitan sa atin.
Yan ang lagi nating tatandaan. Hindi tayo nag-iisa. Merong nagmamalasakit sa atin, merong umiibig sa atin, merong tumutulong sa atin, merong gumagabay sa atin, at yun ang kanyang banal na Espiritu. Kasi ang Panginoon ay doon sa langit. So ang magagawa niya ay ipagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. At ang mga mananampalataya lamang ang tinatahanan ng banal na Espiritu, hindi lahat ng tao. Kasi kung lahat ng tao maniniwala sa Ebanghelyo, maniniwala sila sa Panginoon sa Kristo. Pero ang banal na Espiritu ay nananahan sa mga banal, sa mga mananampalataya, at namamagitan ang banal na Espiritu sa kanila. Tinutulungan. Yung pananampalataya na pinagkaloob sa atin, pinatitibay. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pinatitibay yun. Kaya yun ang ipinagkaloob sa atin ang Panginoong Jesucristo na dito ay sinasaad na sa pamagitan ng Ebanghelyo, ipinahayag ng Diyos ang Ebanghelyo noong pa man nasa paraiso. Ano ang sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15? Ito ay sinabi ng Diyos sa Diablo na ang babae ay magkakaroon ng binhi at magkakaroon ng enmity sa pagitan ng mga mananampalataya at sa mga anak ng Diablo. So, tunay na ang Ebanghelyo ang siyang mabuting balita, walang hanggang balita ng kaligtasan mula sa kapanahunan na yun hanggang ngayon. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon sa Old Testament tungkol sa tagapagligtas. At yun ay natupad 2,000 years ago. Nanganak ang isang babaeng birhen sa pangalang Maria. At ang itatawag sa kanya ay Jesus. Siya ay itinalaga bago pa ang sanlibutan. Ito ang sinasabi sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 20, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit ipinahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ito rin ang siyang nakita ni Juan nung siya'y bumabautismo, na sa Juan Kapitulo 1, talatang 29, ang sabi dito, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, na sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, sapagkat napakahalaga ang dugo ng Panginoon, siya lamang ang makapaglilinis. Itinakda sa mga tao ang minsan namatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya sabi sa Hebreo Kapitulo 9, talatang 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos at maglilinis ng inyong budhi sa mga bagay o sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So kahit na yung ating budhi ay nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
At sabi sa talatang 15, at dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na nauukol sa ikatutubos ng mga pagsalansang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag na magsitanggap ng pangako na magmanang walang hanggan. Kaya ano ang sabi na patutuo ng Panginoon? Sa Revelation chapter 1, verse 18, ano ang pangako niya? Ako ay nabubuhay. Sabi niya, at ako'y namatay. So, minsan namatay ang Panginoon para sa atin. At ngayon, siya ay nabubuhay magpakailanman. Kaya sabi niya, narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Maminamahal, ang ating Panginoong Kristo ay naghahari magpakailanman. At tayo rin ay kasama niya at makakasama niya magpakailanman. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa mga salita mo at ito ay yung pagpalain sa aming mga puso. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.